Kamusta mga Mers? Samahan niyo ako sa aking pinakaunang video at unang buwan ng pagre-review para sa Architecture Licensure Examination. Hi, I am Elmer, and this is my journey to become an architect. Ako po ay graduate ng Bachelor of Science in Architecture last June 2024 at may balak po akong kumuha ng Architecture Licensure Examination this January of 2027. Ang Board Exam Review Challenge na ito ay uumpisahan ko ngayong March 2025, 22 months before the Architecture Licensure Examination. Now, I would like to share with you my architecture journey timeline. On July, I started my apprenticeship. And during those apprenticeship, on September, kumuha ako ng Registered Master Plumber Board Exam Review. And sa awa ng Diyos, nakapasa tayo this February 2025. Malaking tulong yung pagpasa ko sa Registered Master Plumber Exam. Kasi nagkaroon ako ng first-hand experience kung ano yung typical na lumalabas sa mga board exam. Nalaman ko rin na hindi lahat ng mga questions ay tugma doon sa nireview mo. Kaya nagkaroon ako ng awareness na kailangan kong pag-igihan rin yung Architectural Licensure Examination kasi mas maraming libro yung sakop ng Architectural Licensure Examination. So in this first month of review, meron pa tayong almost 21 months na natitira. So it's very early para mag-enroll rin ako sa mga review centers ngayon, especially na bago yung commission. Meaning na magbabago pa yung mga trends sa board exam. Sa video na to at sa mga upcoming ko na video ay aking sisiguraduhin na una, makukuha ko yung mga resources na kailangan ko kagaya ng mga libro, mga magazine, mga documentary videos. Pangalawa ay kailangan ko ring makapag-isip kung magsa-self-review ba o pupuha ng review center. Kasi sa span ng 22 months, meron pang leeway o marami pang time para makapag-decide. It's either na hindi na kumuha ng review center na isa or dalawa or tatlo, depending sa kung ano yung makakaya natin. And lastly, we hope na makipag-collaborate rin sa ibang mga content creator, sa mga passer na or top-notchers para makapagbigay rin sila ng mga tips na atin rin namang i-absorb at syempre, i-share din dito para makatulong rin sa mga nakararami. So at this point, ako ay nagsa-self-review pa lang, nagbabasa ng mga libro, nanonood ng mga documentary sa YouTube, and of course, gathering ng mga important resources. Para sa Architecture Licensure Examination, merong percentages per subject. 30% from 8 a.m. to 1 p.m. yung History of Architecture, Principles of Planning, and Architecture of Practice na kailangan mong above 70 out of 100 or 21%. Next subject is Utilities, Structural Conceptualization, and Building Materials and Tech na mayroong 30% equivalent sa points o kailangan mong maka 105 out of 150 or 21%. Next is yung 40%, yung Architectural Design and Site Planning na kailangan mong magkaroon ng 140 out of 200 or 28%. During this first months of review, nagsulat na rin ako ng mga architectural books. So, yung nasulat ko dito is yung Time Saver, yung Architectural Graphic Standards, National Building Code, RNPCP or Plumbing Code, Fire Code, ang dictionary ni D.K. Ching, Licensure Exam Reviewer, mga building materials ni Tagayon, estimates, specification, and anything na kay Max Fajardo. Yung iba naman na kailangan ko ring mabasa is yung mga handbook and yung RA 9514, yung PD 957, and 9266, BP 344,
And may plans rin ako na i-print out yung Imhotep Reviewer. And through all these books na nandito, yung inuna kong pag-aralan is syempre yung National Building Code of the Philippines, na during these first months, within 2 weeks ay nabasa ko siya ng cover to cover. Although hindi in-depth, niread ko lang siya parang by scanning lang kasi medyo mahirap pang i-absorb, especially yung table ng Rule 7 and 8. Next na pinag-aralan kong libro is yung Fire Code of the Philippines. Sa pagbasa ko ng mga librong to, ay nag-highlight rin ako ng mga important key points para sa second reading ko soon ng mga librong to ay yung mga naka-highlight na lang yung ifo-focus ko. Yung importante ay meron tayong nauumpisahan kahit nasa pag-collect pa lang at pag-o-organize ng mga planners, pag-o-organize ng mga documents, and of course yung pag-check kung meron na ba tayong mga TOR, kung kailan ba pwedeng magkuha ng NBI clearance. At syempre, pakikipag-usap na rin sa mga mentors, pakikipag-usap sa mga passers na, pakikipag-coordinate sa mga classmates natin. So, sa pagre-review ko, I think yung pinaka-importante is yung paggawa ng planner, yung paggawa ng calendar. Kasi dito, mamatitingnan kung may lapses ka ba, kung ano yung gusto mong i-read na hindi mo pa na-read, na kung paano mo siya hahabulin at kung paano mo siya i-organize na tamang-tama sa pacing mo. So, sa pagbabasa ko ng libro, I thought na each day, 75 pages yung mababasa ko. Pero hindi pala. Almost impossible rin sa akin kasi nga may 8 to 5 hours na work. Meron pang ibang ginagawa sa bahay. Then, almost 1 oras lang yung pagbabasa ko ng libro. And ayaw ko namang pagurin yung sarili ko kasi mahaba pa yung time, mahaba pa yung oras. Ang importante sa akin, even within 3 months, matapos ko yung pagsascan ng mga libro para kung umumpisa na yung comprehensive review, at least meron tayong masagutan or matry natin yung mga knowledge natin na nag-gather from other resources. Sa 22 months nitong pag-review ko, marami pang mga gaps dito sa calendar na ginagawa ko. And I hope na ma-fill in rin kung ano yung mga gaps pa nandito. Kasi although mayroon akong idea about sa kung ano yung mga pwedeng lumabas, kung ano yung nasa loob ng syllabus, pero hindi ko pa alam kung paano isolve yung mga ganito, kung ano yung kailangan tutukan. And along the way, I hope na merong magsasuggest, may magko-comment dito sa video na kung ano yung pwedeng gawin, kung ano yung masasuggest nila para mapaigi yung timeline at yung routine natin. Okay, regarding sa logbook, I also started na mag-fill up na nung logbook on the day na nag-start ako mag-apprenticeship. Kaso, pahapyaw pa lang yung mga data na nilalagay ko doon. Kasi kailangan mo ring organize yung mga projects para hindi mag-overlap yung mga time. So, in-skip ko muna yung paggawa ko ng logbook and nag-focus ako sa paggawa nitong PRC checklist. Kung ano yung mga dadalhin sa PRC office and of course, the day rin ng board exam. So, ang nandito pala ngayon is yung original TOR, photocopy of TOR, diploma, PSA certificates, yun pa lang. Pero yung mga receipts, yung mga application, yung mga cedula ni mentor, mga NBI clearance, wala pa. Hindi. Buti na lang rin, meron akong mga nakitang outline guides sa internet, kagaya ng ALE Review Materials Outline Guide, na kung saan nakasaad dito kung ano yung lalabas sa part 1 or day 1, kagaya ng History of Architecture. Nakalist rin kung anong periods, kung mga Egyptian, Greek. So, this is my first month of progress sa Architecture Licensure Exam Review. I hope na marami rin kayong natutunan sa mga pinakita ko and sana samahan niyo ako sa mga following months of preparation pa. Dahil I hope na
mas marami pa ako madidiscover na kailangan kong ilagay sa schedules and sa suggestions na rin ng iba. And I hope na makagather rin ako ng information based sa pakikipag-communicate sa iba pa ring mga nakapasa ng arkitekto. And muli, maraming salamat sa panonood. God bless.